Next question, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, Yusek. Good morning po. Ma'am, former President Duterte is set to appear sa ICC tonight. Siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this proceedings po? Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Eden Santos, Net 25. Yes, good morning po. Sabi po, the Office of the President said it paid for the private jet that brought former President Rodrigo Duterte to The Hague or The Hague. Paano ba bigkasin yun? The Hague. Baby, do you confirm po itong statement na to na ang Office of the President ang gumastos po dun sa pag-fly kay former President Duterte using a private, is it a jet plane or yung pong ginamit last night? Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po. Ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano po yung, kung meron na tayong estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya FPRRD? Wala po tayong kumpletong detalye about that. At maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po dahil meron pong kaugnayan ito sa isang pribadong korporasyon.